Welcome to Usapang Light. Ang podcast na walang halong tama. Okay, before we get into our new episode, please follow us lang sa aming mga social media accounts gaya ng Spotify, Apple Podcast, and YouTube. Tapos, i-rate nyo na rin kami, mag-comment at mag-review. Oh, speaking of comments, ano babasa? Meron tayong comment from YouTube. Yun. Shout out kay Ate Lea. Ate Lea, thank you so much sa walang sawang suporta. Yes. Ito, basahin natin yung comment niya sa ating Usapang Self-Love episode. May share sa self-love episode nyo. Yes, for me, sa experience ko, when it comes to making decisions about sa work, like right now, if I'm about to exit na after a 2-year contract at yung employer ko, gusto pa niya ako mag-renew, offering me bigger salary, but I say no. For me, money is okay, but myself is more important. I love myself more than money. At regarding dun naman sa exit at entrance episode nyo, it's true na sometimes, wala ka lang talaga choice. Kaya ka pumasok sa isang sitwasyon and you just need to endure and just do your best until it's time for you to exit the situation and start anew. Wow. Napaka-intelligent. Grabe. Napaka-malaman. Comment ni Ate Lea. Thank you so much, Ate Lea. So just like Ate Lea, please do leave some comments or your reaction or yung mga sagot niyo sa mga binibitawan naming questions towards the end of our episode. And again, we might read it sa mga future episodes namin. So yun, please continue to support us. Once again, thank you, Ate Lea. Thank you. Thank you, Ate, sa support. And syempre, pagpapatuloy natin yung mini-series natin about... Welcome back sa ating... February mini-series. Welcome back. Yes. Pinaninindigan. Hindi na kaya. Pumapalag pa. Tapos after nun, wala na daw tayong next episode. Ang next episode natin, recap na. Parang ganun yung nangyari ng 2020, no? Recap na 2024. Chinag ko yung mga episodes natin ng May yung last. Oo, tapos yung November. Grabe naman. Well, hopefully, magkaroon pa tayo ng mga susunod na series. Mini-series. Yeah. After ng Feb series. Ng Feb is summer naman na. So, sana magkaroon tayo ng episode for summer while nasa, summer vacation. Oh. Wow! Tingnan natin yan. Tingnan natin yan. Sige. Anyway, so continuing yung ating mini-series for February. Pag-usapan natin naman ngayon about, love songs. Oh, love songs. Love songs. Kasi di ba pag Feb, laging, yung pag nakinig ka ng radyo, nakinig ka ng music, pag nasa sasakyan ka, nasa public transport, lagi mo maririnig. At saka yung pagpunta sa mall, love is in the air. True. Tapos yung mga playlist sa mga shops, sa mall din. Sa mga restaurants. Puro love songs. Correct. From Christmas songs nung holiday break, magiging love songs na siya by Feb. And ako depende sa mood kasi yan or minsan kung ano yung latest. Ganyan. Okay. Hindi naman siya yung tipong... Hindi naman area, ano? Hindi naman siya yung consistent na tipong yun lang yung gusto kong kanta. Not really. Pero, lately, LSS ako dun sa Celeste ng Tothapi. Tothapi. Ano yun? Minsan biniplay ko yun pag magkakasama tayo. Hindi nyo lang siya pinapansin. Baka hindi ako familiar. Pero hindi ako familiar sa song at dun sa singer. Band sila actually. Tothapi band. Ayun. New Uprising band na OPM band na ang ganda ng Celeste. It was also introduced to me by a friend. Hi Joshua. Si Joshua yung nag-introduce sa akin nun. He is also a musician. And ayun, ang ganda. Unang rinig ko pa lang nung kanta, ang ganda. Pwede ba natin i-play? O baka tayo? Royalty? Gusto ko actually. Gusto mo i-play? Kahit lang, mga 3 seconds, 3 to 5 seconds. Sige. Sige. Ayabi mo. Wala ko net. Ano ba yan? Sige, hanapin natin yan sa anong title? Celeste. Ganyan ba spell niyan? Tothapi. Okay. Yeah. Doon tayo sa middle. Sige. Middle part.
Yun. May katunog siya. Parang Ben and Ben song. May Kaya ano? si Celeste. No? So, sino si Celeste? Sa buhay ng Tinanong nga totoo. yan, meron ako napanood na interview nila na sino ba si Celeste or ano. Hindi naman siya sinagot directly nung pinaka main vocalist nila. Parang sabi niya, yung Celeste can be anyone from your life. You can have your own Celeste. You can have your own Celeste. So, kumbaga yun, dinededicate nila sa lahat ng Celeste ng buhay natin. Parang ganun. Kasi Bigyan yung lang yan ng pangalan. Oo. Parang, ang ganda. Pagka nagka-time kayo, pakinggan nyo ng buo. Sa mga listeners din natin, if you haven't heard the song, go ahead, please stream it. Kasi ang deserve din naman ng suporta nitong band na to kasi ang galing nila talaga. Okay. Since nabanggit mo yung Ben and Ben naalala ko yung kantang Bibingka dun sa dun sa snippet na pinakinggan natin. Hindi ko pa napapakinggan yung buong kanta. Pero okay. At saka yung Apo Hiking. Apo Hiking. Parang naririnig ko yung sound nila. May ganong timbre. Oo. Ayan. So yun yung medyo LSS ko na love song recently. Kabana, ano bang LSS na love song? Recently kasi mas mas inclined ako sa mga sad songs. Oh. Pwede ring love songs, di ba? Tapos sad songs. Jessica, andito lang naman kami. Pwede naman tayong mag-usap dito. Ano bang pinagdadaanan mo? Pero mas may appeal kasi yung mga love songs. Mas damang-dama mo. Kahit hindi ka naman... Damang-dama talaga. Damang-dama niya. Damang-dama talaga niya. Kahit hindi naman ganun yung experience mo or hindi ka naman dumadaan sa mga ganun. Pero parang iba yung dating, yung feeling mo gusto mo lang magkaroon ng emosyon. Okay. Yun yung parang kulang pa ba yung emosyon mo sa... Oo. Yung bagong album ni Jungkook, ni JK, meron siyang song doon na ano nga title ng song mo, JK? Nakalimutan ko bigla. Pero pinapaulit-ulit ko yun eh. Ano ba yun? Sad, hurt, lonely. Ano ba title nun? I forgot. Teka, sino ba si Jake? Hate You. Yan, Hate You. Sad nga. Hate You. Hate You. Yung collab ba niya yan with Shawn Mendes? Yes. Okay. So bakit Hate You? Oo. Parang, ano yung nung yun, ang concept is that nag-break sila. So parang, pero mutual decision naman. Pero ang ginagawa niya para maka-move on siya, gusto niyang i-hate yung girl para sana ito na lang yung ginawa mo, sana masamang tao ka na lang, para i-hate kita, para maka-move on ako, ganun. Pero hindi niya talaga hate yung tao per se. Pero gusto niya parang sana i-hate na lang kita para hindi na kita mahalin, maka-move on ako. Para. Yun. Hello, Camilla Cabello. Yan may sinasabi kasi si Ina dito. Yun. So, ang writer niya, isa sa mga writer niyan si Sean, galing si Sean sa breakup niya. O, diba, napaka-mainstream ko. From OPM, napunta sa OPM indie band, biglang naging mainstream Jungkook tayo. At para maibas, lagyan natin ng teleserye. Pero, teleserye, di ba, pag yung mga teleserye, may mga OST yan. And usually, yung mga OST niyan, laging about, pag-ibig, mga nasaktan. Like, for example, Kung wala, charot. Pero, ano ang title yan? Kanta to, originally, it's a song by, Eraserheads. Originally, it's a song by Sugar Free. Anong teleserye to? Kay Coco Martin. Probinsyano? Probinsyano? Ginamit yata siya sa probinsyano. Okay. Pero, isa sa mga classic, yung Pangako Sa'yo, di ba? Yan. Classic teleserye. Yun mismo yung yun mismo yung title din ng teleserye. Pag narinig mo yun, Pangako Sa'yo. Yan. Nasa tono siya, Beshi. At naka-pitch siya. Bigyan natin siya ng credit for that. Yes. Congrats, Congrats, Besh. Hanggang doon lang. Wala nang iba. Pangako Sa'yo. Si ano yan, di ba? Ang original is Christine. si Vina Morales. Yung song. I mean, yung artista. Ang original is si Christine. Vina Morales.
Yung song. I mean, yung artista. Yung teleserye. Jericho and Christine. Jericho and Christine. Tapos si Vina Morales. Then, ni-remake ng Katniel. Oh, si Katniel na talagang nagpainit ng 2023. Yes. Yan. Nagpasabog bago matapos ang 2023. Inunahan ng New Year. Mm-hmm. Grabe sila. Si Judy Ann, anong type theme song ng kanta niya? Ooh. Yung yung theme song ng Mara Clara. Yung hindi. Iba pa rin May nasa theme isip song ko. ba yung Mara Clara? Oo, meron. Mara Hindi Clara ko lang din maalala. Oo, actually, Mara Clara din merong ang title. may theme song siya. Pero hindi siya about love. Pero hindi. Hindi, parang more on more on story ng buhay nila eh. Oo. Ang naalala ko kay Judy Ann, yung movie nila ni Piolo, ang title ng movie is yung Don't Give Up on Us. Yun, tas yun. Sino ang original niyan? Tanongin na si American Google. singer siguro yun. Oo. Tapos, ang setting niya kasi sa Baguio, parang ganyan. Okay. Hindi yung movie niya. Yung gusto ko yung serye ni Heart Hiram. Sinong Jaja. Yung singer. Anong tono? Hindi ba ako'y tayo? Okay. At natutusuri. Heart yun? Kung mula sa Si Claudine. Yun, Wow. Yung mga teleserye natin. Pwede ba yung recent? Like, ano ba yung recent ngayon? Recent yan. Napag-ahalata. Ikaw kasi nagtanong-tanong ka ba ng Hindi kasi, Nahalata. naanuhan kasi ng mainstream eh. Para Mainstream ko no? naman Para recent. mabalanse, oo. Jungkook Sabagay, yung mainstream ko sabagay, bago oo. Yung Okay. mga sinabi yung example, mga sa akin yan, pampabata eh. Ano ba yung mga iconic love songs na naaalala nyo? Nakalakihan nyo? Kumbaga. Well, kung iconic lang naman ang pag-uusapan, syempre, nandyan yung JS Prom. Yung mga songs Yung mga songs during JS Prom. Oo, yung Diba? start. Ito na naman, marireveal na naman yung age natin dito. yung Queen of Hearts. Yan. King and Queen. Bidang-bida dyan si David Pomeranz. Born for You. There is this David Pomeranz era na kumbaga parang for how many years. Yung mga songs niya yung umaalingaw sa radyo talaga. Totoo. So wala na, alam na nila yung edad na. 20 to 22 pa tayo, ha? Feeling ko dun pala sa mga teleserye. Alam na nila. Wala talaga nila. Wala nang Pero yan, totoo yan, napaka-iconic ni David Pomeranz talaga. Ang gaganda din naman ng mga love songs. NSYNC. Diba? Meron din silang This I Promise You. Oo. Ano pa ba? Diba? Ngayon ba, ano ba yung mga iconic ngayon? I mean, yung songs. Alam niyo yung Till I Found You. Till I Found Her. Till I Found Her. Yung kay Zach Tapudlo ano title na song. Until I Found Her. Yun. Sino? Si Zach? Oo, yung... Maraming kanta si Zach ngayon. Yung English. To be fair, sa ngayon din naman, ang daming mga bagong OPM artists na napakagagaling din. Yan nga, Zach Tabudlo, Arthur Neri, totoo. si Adi. Ayun, yan yung mga pinapakinggan ko. Si Adi. Ang dami din niyang magagandang kanta. Siyempre, pag love songs, Taylor Swift, di ba? Oo, dami yan. Lalo na ngayon na nasa tour siya. So, ano yung, bilang isang Swiftie, ano yung song na nakapagpa-convert sa'yo? Ang favorite ko talaga ay Enchanted. Tsaka Everything Has Changed. Hindi siya yung common na song Hindi nga ako familiar din. Paano ba yun? Hindi siya common na song na favorite ng mga tao kasi hindi siya naging single eh. Pero yun yung favorite ko. Pag pinakinggan niyo yung Enchanted, i-play mo nga. kakantahin na naman ako. Okay na yung kanina. Play mo ng konti yung Enchanted. Hanapin natin. Sana hindi tayo copyright. Enchanted. Ilang seconds lang bang allowable? Taylor 3 Swift. seconds. Tayo sa middle.
Ang dami may gusto dyan. Yan. Ang dami may gusto dyan sa kanta na yan. So, ano yung story behind it? Actually, yung song Down na yan, ginawa niya for a certain musician din. Pangalanan natin sa... Yung Itago natin sa pangalan. ano. Harry Styles. Hindi, kumanta ng Firefly. Sino yun? Firefly? Yung banda yun, di ba? Owl City? Oo. No way. I think, yeah. Adam Young? Oo. Tapos, No way. yes, you can, Google mo nga. Hindi, kasi I love Adam Young. I love Owl City. So, tapos, kasi nagkita sila basta nagkausap sila or something. Tapos nagkita sila isang place. Then, ginawa ni Taylor yung song na yan for him. Pero that doesn't mean na nagkaroon sila ng history. Hindi, sila, oo. Tapos, baka na-enchanted almost, lang parang siya. ganun. And then, That's why it's called Enchanted. may ginawang song si Adam na For answer for that Oh, song. wow. What song is that? I'm curious now. Hindi ko rin alam mo yan. Tanungin natin si Google eh. Memory gap. Pero hindi Owl City naging song. sila. Pero, parang yung gusto nyo isa't isa, pero yun. Yan. Right, That's it. nahihirapan tayong i-research that di natin alam. Kasi naman to magkikwento ko lang. Sorry ko lang. na, hindi ko maalala yung details eh. Pero yun yung background story nung Enchanted. Yun pala yun. Pero isa yan sa mga song na inaabangan during her concert kasi maganda yung production niya. Yan. Okay? Nice. Si Miley Cyrus pala nanalo ng first time Grammy First winner ever siya. Grammy niya. Dun sa song niya na Flowers. Flowers. And speaking of flowers, balita ko may storya din yung flowers, story behind din yung flowers. Yeah. Ano bang storya niyan? Ang alam ko, yan yung sagot niya sa kanta. Parang wala naman talagang reasoning dun sa kanta. Parang yun lang yung reply niya dun sa kanta ni Bruno Mars na, and I can buy you flowers. Not really reply, but parang ginamit siya, niyang inspiration. Ginamit niyang inspiration. Nice, I see. Yung song na yon. Pero ang totoo, kanta niya talaga yon para kay Liam. Sa ex-husband niya. Kay Liam Hemsworth. Kasi, akala ko kay Liam Neeson eh. Kaya nga nilagyan ko na ng last name. Para sigurado. Para malinaw. Saan mo punta? Parang pinlay ni Liam yung song na yun. Yung song ni Bruno Mars para for kay her. Miley before. Oo. So, parang dinedicate ni Liam yung kanta na yun ni Bruno Mars para kay Miley Cyrus. Okay din. Ang Bakit galing. yung i-dedicate niyang song? Pakinggan mo yun. Okay. So, good for Miley. Kasi yung Congratulations to Miley Cyrus. yung song na supposedly ay hindi maganda yung, break up siya eh. Breakup song. Negative yung pinanggagalingan niya. Pero nagawa niya into something positive. Yes. Oh. Nice. Good for her. Yes, congrats. Tsaka medyo catchy yung song actually. Speaking of Grammy, ang highlight sa akin nung Grammys pala. Grammy. So, ang highlight sa akin nung time na yon is yung duet ni Tracy Chapman. Si Tracy. Speaking of Tracy Chapman. Si Gary Chapman. So, speaking of, very classic iconic. Very and iconic performance. Since na pinlay nila yung duet na yun sa Grammys, nag-top sa number 1 ng diba? Song na ano Fast nga yun? Cars. Fast Cars. Ang Fast Car. nakakamiss kay Tracy. Ang chill niya lang. Meron nga siyang interview about it na anong masasabi niya dun sa cover ni Luke Combs. And parang she is, happy dun sa cover ni Luke kasi for her, parang never niyang naisip na mapapasama siya sa country charts. Pakinggan nga natin yun, yung version niya na yun. Hindi ko kasi napanood Original actually. or yung country? Nabasa ko lang yun sa kakascroll kanina sa Facebook.
Alin, yung version nina? Hindi, yung Kay news Luke. about Yung news. being number 1 sa Spotify after 36 years? 35. 35 years. Malalaman na naman yung edad natin, Wow. mga beshi. Hindi kasi bago pa naman na-release yun. Kumbaga, matagal na 1988 siyang- yata ni-release yung song, I Oo, think. kumbaga, matagal na 1988 siyang- yata ni-release yung song, I Oo. think. 1988. Hindi pa tayo na. pinapangalan. Oo, hindi pa tayo napanganak nun. Hindi mga nalaman lang natin yun because of this news. Oo. Diba? Okay. Ano ba yung fast car? Yun. And, dun nga sa interview din, kay Luke Combs, ang sa kanya, hindi niya binago yung lyrics. The way it is. Kasi meron dun, di ba, parang, she or her, or basta something, referring to women. Hindi niya tinanggal. Hindi niya binago yon. Hindi niya pinalitan yung pronouns. Hindi niya pinalitan kasi gusto niyang i-honor yung original song. song. Correct. And, yun. Tapos, isa pang news about it na, hindi ko alam actually na ang dami pa lang nagtatry mag-reach out kay Tracy Chapman. Kasi siya umalis siya sa limelight Tapos, namuhay lang siya privately. Marami pa lang rappers na nagtatry mag-reach out sa kanya. And meron isang rapper, hindi na lang natin papangalanan, na ginamit yung fast car. And sino ni Tracy Chapman. And she won. At nabayaran siya ng $480,000 from that case. So, ang baba nun Sumikat ba yung rapper? Yung sikat song? siya ngayon, yes. Sikat siya. Hindi ko alam kung ano yung song na pinagamitan ng Masyadong fast maliit car. yung 480 $480,000? Oo nga, Yeah, maliit yun. Dollars? Oo, maliit yun. Compare sa mga lawsuit sa infringement and copyright, Talaga. million ang pinag-uusapan. Tayo may pambayad ba doon? Kanina pa kasi tayo play ng Pagka nagkaroon tayo ng strike, i-delete na lang natin yung song, i-edit natin, then re-upload. Lagyan na ng dot. Oo, lagay natin ng Block na lang natin. i-block na lang, i-bleep na lang natin siya. Hulaan nyo na lang kung ano yun. Oy, pero alam nyo, may isa pang interesting na love song na this year ko lang din or late last year ko na discover yung story behind it. Yung mabalik tayo sa OPM. At kung hindi man dumating. Walang kapalit. Walang kapalit? Hindi ko alam yung title eh. Walang kapalit. Baka Oo, yun ikaw kinanta mo yun, di mo Hindi alam ko nga rin title. maalala yung title eh. Yan yata. Sino ang kumanta niyan? Si Ray Rivera yan, di ba? Ray Rivera. Ray Rivera. Ray Rivera. Ray Valera. Pinagsama niyo yung Ariel tsaka yung Ray. Ray Valera. Si Ariel Rivera. Yung poging singer na kumanta ng favorite Christmas song ko na Manungkot. Tama. Si Ray Valera. Ray Valera. Yung judge sa Showtime. Tawag ng tangalan. Sorry na po. Sorry na. Tama. Kasi nga, Magkatunog naman. kasi nga mga Gen Z tayo, kaya hindi natin kilala yung mga... Hindi, ayun nga. Walang kapalit ba? Ang alam ko. Pakicorrect na lang po kami kung hindi yun yung title. Search mo na. Real-time search tayo. Real-time search. Pero sure ako na Ray Valera yun, hindi Ray Rivera. Walang kapalit. Walang kapalit? Pero hindi ba Walang kapalit. tama. Okay. So, yun nga. Ang story pala dyan, si Ike Lozada, tama. Actually, hindi ko na maalala exactly yung name nung friend niya. He is, I think, a host and a comedian before, na friend ni Ray Valera. Kumbaga nasa showbiz industry din tong si si Ike. Aiko? Yan ba yung medyo chubby? Oo, yun. So, he approached si Ray Valera. Tapos, sabi niya, gawa mo naman kami si Ike Lozada, by the way, is a member of the LGBT community. Tapos, in-approach niya to si Ray Valera and he asked if Ray can write something about sa LGBT whenever they feel something na dun sa
same sex nila na meron silang pagtingin or nararamdaman, ganyan. Parang nag-ask lang siya kay Riva Valera if he can write something about it. Kasi 'di ba nung mga panahon na yun. So kinompose niya yung song request ni Ike. Oo, sinulat niya yun for him and para na rin sa mga katulad nila or yung member ng LGBT community. Oo, na kasi nung panahon naman na yun, hindi pa ganun Anyway, 2009. Oo, malamang nasa 2009. panahon nga yan. Okay, ayun. So, di ba kasi syempre, nung mga panahon naman na yun, hindi pa ganun talaga ka-welcome or hindi pa ganun ka open ang majority. So, yun pala ang storya nun. Yun yung story behind it. Okay. So, ang love talaga, ang songs, malawak, no? Tsaka nakakatuwa kasi marami siyang nabibridge na panahon, generations, mga culture, etc. Galing. Yes. So, yung mga... Kahit yung hindi mo naintindihan yung language, pero dun sa emotion ng kanta, nadadala ka eh. Like, meron akong isa sa favorite song. Well, favorite ko na siya is, it's a Japanese song. Title niya is Ikinaide. Japanese song siya. Noong 1980s siya nasulat. Pero, yung emotion ng kanta, ang ganda. Yun. K-pop, for example. Mga love song ng K-pop. Diba? Galing. Nakakadagdag din yung yung mga kanta na associated sa mga films. Kumbaga, mas lalong nabibigyan ng meaning yung kanta katulad nung First Love, yung Never pinalabas Dies. sa Netflix, na Japanese din, yung You will always gonna be Itsumo. Hindi ko alam kung yung title niya. Alam nyo, pagka sinasabi Itsumo, iba yung naiisip ko yung Itsumo, Hindi! Iba yun? Iba yun. Hindi, meron talagang ganong kanta. Meron nga. Originally kasi Japanese. Japanese din siya. Oo. Pero yun nga. Yun, yung mga ganon, yung mga example na ganon, yung mga kanta na love songs in particular na associated sa film. Tapos, na-associate mo yung kanta dahil dun sa story nung movie or nung film. Titanic, yung My Heart Will Go On. My Heart Will Go On. Very iconic. Grabe yun. My Heart Will As Go On. in. Ano din yan, Naging... She? Hugh Grant and okay. Hugh Grant dun sa Maka-aoy ako, hindi ko pala alam. si Hugh Grant tsaka si Sandra, no? Hindi. Julia Roberts, Notting Hill, oo. Di ba iconic din yun, yung song na yun? She will be the ginamit din siya doon. Pero parang ang pinaka-mas iconic na kanta doon sa Notting Hill. Yung When You Say Nothing. Pero mas gusto ko kasi Way Back Into Love. Hugh Grant din. Music and lyrics. Yeah. Oo, totoo. At saka yung sa mga Disney. Ganyan. Yung Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Yung Making My Way Downtown sa sa White Chicks. Pag narinig mo yung song na yun. Meron ako nakita. Speaking of songs lang. Ano nga yung zip code ng Beverly Hills? 90210. 90210. Yung Dawson Creek. Shucks, yun hindi ko kabisado. Ikaw? Dawson Creek? Hindi ko rin alam. Ang alam ko, yung nila, maganda rin yung theme song ng Dawson Creek eh. I don't wanna wait. Yeah, that's it. 90218 ang I don't wanna wait. Sinira mo yung punchline. Hindi ako. Sinabi niya kasi agad yung team song. Kasi, hindi ko naman alam na dun papunta. Hindi kasi, yun nga yun, Jo.
joke. Yun yung joke doon. 90218 yung zip code. I know. Yung postcode ng ng Dawson Creek. Kasi 90218. Tapos kinanta naman eh. Nabasag trip. Basag trip kayo eh. Sino yung pangarap nyong mapanood ng live na makanta yung any love song na Ed Sheeran. Ed Sheeran? Oo naman. Grabe naman. I'm thinking about. Ako, Lego House talaga. Ed Sheeran, Lego House talaga. Naalala ko. Bilang mga Cheerios tayo, anong favorite love song nyo ni Ed Sheeran? Love song niya? Hindi siya love song eh. Pero ang lagi kong isa sa go-to song ko is yung Bloodstream. Okay. Okay, yung Lego House. Tapos actually yung Everything Has Changed ni Taylor ay collab nila ni Ed. Tsaka Little Things ng One Direction ko. Siya din na Itong Gen Z natin dito, siya din ang nun. Pero yun, alam mo yung tatak niya, di ba? Yung, alam mo na, Ed Sheeran. Ed Sheeran to. Yung isang song din ni Jungkook sa album niya. Pag napakinggan mo, alam mo din, Ed Sheeran to. Diba? Ako gusto ko yung niya. Ang ganda kasi sa akin, ang ganda nung sa gitara ng Kiss. At saka ito, although bitter song, yung Don't. Gusto ko. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko yung Don't. Okay din. Medyo bitter nga lang yung kantang yan. At saka, sa Divide naman, gusto ko yung Dive. Yeah. Okay. I also like that song. Closing time. Closing time. Sa video, okay? Laging kinakanta is yung closing time. Pero pagkatapusan? Pagka mag-uuwian Oo. Well, at least sa office. Kapag punta tayo video okay, mga bar sa ganyan. May mga video okay bar, diba? Mag-uuwian na. Sige, last song, closing time. Ano yan actually, pero hindi ko alam kung love song yan. Hindi siya love song. Pero, ang story behind it, sinulat yan, ay, pwedeng mali ako baka makorek ako ng mga listeners natin na nakakalam ng story nito. Pero ang alam ko, sinulat yan nung may line doon na, closing time, one last call for alcohol. Kasi nga, hindi na siya pwede mag-inom. May line doon, closing time, one last call for alcohol. Yun, na pagka pregnant, syempre, bawal ka nang mag-take ng alcohol. Ayun, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home but you can't stay here. Kumbaga, hindi siya pwedeng mag-hang out dun sa bar. Ayun, tapos yung last line, closing time, every new beginning comes from some other beginning's end. So, yun nga, yung having a baby, starting a new life, closing time ng pagiging single mo, and now, becoming a mother. New chapter. Of your life. Wow. In a way, love song pa rin yan. Oo, in a way. And it's a very nice way to end this episode. Yes. Ang ating love song episodes. Oo. Na napunta na kung saan. Yes. Hindi kasi ganun naman ng songs, di ba? Maraming connect-connect yan. Maraming connect-connect. Ikaw ba, mga ka-lighters, baka meron kang favorite song, any particular song na kapag narinig mo, whether Valentine's Day, undas man yan, mahal na araw, or Christmas, may nagtitrigger sa yung memories, baka gusto mong i-share, baka one of these days, basahin namin yan sa isa sa mga episode namin dito sa Usapang Night. And nakakatuwa kasi maraming nagko-comments na din talaga sa atin. Isa na dyan si classmate namin nung high school. Si Mark Alan. Hi, Mark! Hello! Thank you so much! So, nag-message siya sa akin sa Messenger a few days ago. So, sabi niya, recently niya lang daw nalaman na may podcast pala tayo. And then, nag-marathon siya. Wow! So, while he's working, pinakinggan daw niya simula umpisa yung podcast natin. So, starting nung 2020, di ba? 2020 tayo nag-start. Yes, 2020. Nung during lockdown yan. Yeah, so, natapos niya,
Anong daw siya? On track na siya. Wow! Sa recent episodes natin. Grabe. Pati yung Well, hindi naman siya ganun kahaba considering yung mga breaks hiatus natin. Pati yung video natin, yung mga vlog daw natin, pinanood niya rin. Wow, grabe naman, Mark. Ang natuwa ako in a sense na kasi nasa abroad siya eh. So parang, Team Abroad. yes. Team abroad, For yes. him, nakikitawa siya pag tumatawa tayo, nakaka-relate siya sa mga pinagkukwentuhan natin. Parang kasama siya sa In a kwentuhang way. barkada. Parang, That's nice na kahit papaano, kahit malayo ka, Mark, a part of something na nandito sa Pilipinas, medyo nararamdaman mo pa rin dyan. Ingat ka dyan, Mark, and thank you so much sa support. We really, really appreciate it. yes. So Mark, kung meron kang favorite love song, i-comment mo na rin. Ano yan? Yun. Don't forget to like us, subscribe sa mga social media platforms Yes, ng we have Usapang Light. facebook.com/Usapang Light Podcast and follow us sa Instagram at Usapang Light Podcast. Thank you so much again sa mga sumusuporta sa amin and continue supporting us. Maraming salamat po. Until our next episode sa aming mini-series this February. See you later!